Alright mga kapatid, may bagong balita na naman tayong nasagap, no? At ang bansang France daw, no, kasama na rin siya sa balikatan exercises mga tol. 'Di ba nung una Pilipinas at Amerika lang 'tong balikatan 2024. Ngayon kasama na daw ang bansang France. Yan, etong balitang 'to mula sa PTV Philippines mga kapatid. Syempre magbibigay ulit tayo ng reaksyon, commentary mga tol. Oo, hindi tayo gagawa rito ng mga pekeng balita at AI mga kapatid. Tulad nga nung balita nung kahapon ba 'yon? Napanood ko sa TV5 ay sa News 5 'no, sa News 5 mga tol 'no, kay Ed Linggaw kasi may bagong in-expose na naman na mga ano, mga channel na gumagawa ng mga fake news mga tol. And sa umpisa naipakita dun yung thumbnail natin 'no. At a good thing naman dahil ang sabi wala naman daw problema sa mga tawag dito, freedom of expression dahil meron talaga tayo nun freedom of expression at itong ginagawa naman natin mga tol ay nag-e-express lang tayo ng ating mga saloobin, opinion sa mga naririnig nating balita mga tol, no? So dapat tandaan nyo pagkakaiba nun mga tol, magkaiba yung makakapanood kayo ng mga video na kunwari may gera na may gera na sa West Philippine Sea pero mga edited lang pala, mga alam mo na, panghakot lang ng views mga tol. So tayo rito dapat mga tol lagi nyo pipiliin kung ano yung pinapanood nyo, no? Kung reaction video yan, kung commentary yan, nag-e-express lang ng kanyang opinion at saloobin, wala namang problema doon. As long as hindi tayo gumagawa ng mga fake news. Alright? So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Bansang France kasama na rin sa balikatan exercise. Suportado ang pagresolba sa mapayapang paraan tulad na lang ng sigalot sa West Philippine Sea. At yun naman talaga ang kailangan natin mga tol, no? Yung mapayapang pagresolba, 'di ba? Dito sa mga sigalot sa West Philippine Sea. Actually wala naman talaga sa Pilipinas ang problema eh. 'Di ba? Kasi yung nagkaroon tayo ng kamuntikan ng sigalot noong 2012, kung naaalala ninyo yung balita na nagkaroon daw ng standoff doon sa may Scarborough. 'Di ba umatras nga ang Pilipinas? Kaso ang China hindi na umalis doon mga tol, hindi na nila iniwan yung Scarborough kaya napunta na yon sa kanilang ano, sa kanilang kontrol. Ngayon ang naging tugon ng Pilipinas para maayos 'to at maresolba, naghain tayo ng reklamo doon sa dahig, 'di ba? At nagkaroon nga yan ng mga hearing pero walang umattend na China o kahit na ano man lang, kahit representative man lang sana ng China walang pumunta doon mga tol. And napawalang bisa yung claim ng China doon sa kanilang 9 dash line pa. Kasi ngayon 10 dash line na ngayon ang claim nila mga tol eh. Yung 9 dash line nila napawalang bisa yan. Nanalo tayo 2016. Meron tayong arbitral award mga tol. 'Di ba? Kung yun sana ay kikilalanin, no? Kung yun sana ay kikilalanin lang ng China, igagalang sana nila yon, pati na rin yung rule of law, pati na yung international law at saka yung UNCLOS, kung igagalang lang sana nila yon mga tol. 'Di ba? Wala talagang sigalot diyan as in. 'Di ba? Eh tayo naman mga kapatid tulad nga nung sinabi ng ating mga kinauukulan, 'di ba? Nagre-react lang tayo dahil bilang isang bansa ang pinaglalaban natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Hindi tayo nagsisimula ng gulo. Kasi karapatan naman talaga natin maghatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre. Ano bang nagiging problema diyan? Tayo ba ang nagsisimula? Eh di ba tayo nga ang hinaharang? Tayo ang binubuntutan, tayo yung wina-water cannon. So paanong tayo ang magsisimula niyan? Katulad na lamang ng sinasabi ng ibang mga pro-China rito sa Pilipinas mga tol. Pinoprovoke daw ng ating gobyerno ang China para dalhin, no, para magalit daw lalo ang China, dalhin na natin 'to sa Amerika at ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty. 'Di ba? Napakaano nun. Ayaw nga natin at wala naman sigurong bansa magnanais ng gera mga tol. 'Di ba? Ang gusto natin mapaunlad yung ekonomiya natin. Eh alam naman natin pag nagkaroon ng gera, hahatakin 'yan, ipababa lalo yung ekonomiya. Lalo na sa bansang Pilipinas na hindi pa naman talaga tayo ganap na nakakabangon, 'di ba? So tuloy natin 'to mga tol. Kaya nga buti na lang talaga maraming mga bansa ang nagbibigay ng suporta sa Pilipinas para kahit papaano no mag-step backward naman yung China, no. Kalma-kalma lang China, no. Maraming kakampi ang Pilipinas. Tuloy natin. At hindi sang-ayon sa anumang banta na taliwas o umiiral sa international law. Si Mm. Rod Lagusad sa report. Rise and shine, Rod. Mamaya bigyan natin ng komento yung tungkol sa mga banta-banta na yan. Dahil nga nung nakaraan, 'di ba?
ang isang made in China na barko ng Philippine Navy, kung di ako nagkakamali, decommission na yon, masyado nang matagal, luma na, sira na rin at masyado nang magastos kung may maintenance, 'di ba? Dahil nga masyado na ring palyado yung mga mechanical niya. Gagamitin na lang sa sinking exercises, 'di ba, ng balikatan, mga tol. Meaning palulubugin 'yon, yung made in China na barko na 'yon, mga tol. Nagre-react doon ang China at nagagalit, mga kapatid. Gagalit sila doon na talagang matindi galit nila. Nagbabala pa, no, may hangganan daw, no, may limitasyon daw ang kanilang pasensya, kung hindi ako nagkakamali doon sa exact word, mga tol. At kapagka daw tayo ay umabot na doon sa tinatawag nilang red line, handa raw silang gumamit o gumawa ng isang aksyon na hindi daw kakayanin ng Pilipinas. So biruin mo yung mga ganong pananalita, mga tol. 'Di ba? Yung mga ganong pananalita. Sa pag-arangkada ng 39th Balikatan Exercises sa bansa, kasali dito ang Navy ng France. Kilala ang France bilang major producer at operator ng military submarine. Binigyan din ng ambassador ng France sa Indo-Pacific na mahalagang bahagi ng ugnayan ng France at Pilipinas ang security at defense. Kaugnay nito, bahagi ng kanilang estratehiya sa rehiyon ang pagrespeto sa freedom of navigation at flight. The respect Freedom of navigation and flight. Dalawa yan, no, sa ere at saka sa dagat. Kasi pag ang nangyayari, mga tol, pag may mga dumadaang eroplano diyan, 'di ba? Kahit naman may freedom of flight, 'di ba? Pinupuna pa rin, mga tol, kapag lumilipad, for example, ang Amerika, 'di ba? Lumilipad sila diyan sa airspace, no? Freedom of flight. Pinupuna sila, mga kapatid, ng isang bansa na akala mo talaga pag-aari niya lahat, mga tol. Ganon din naman, no, ang freedom of navigation, mga tol, ay sinusulong din nila dahil naman dito naman sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone pa. 'Di ba, kapag tayo'y naglalayag diyan, andiyan may mga bumubuntot, may nagre-radio challenge, may humaharang pa. 'Di ba? Etong nakaraan nga lang, mga tol, balita yung meron tayong gagawing research, yung parang nakalimutan ko yung term doon, basta graph, 'di ba? 35 nautical miles pa lang mula sa Alaminos, Pangasinan, mga tol. Binubuntutan na daw ng barko ng China, mga tol. Isipin mo yun, 35 nautical miles pa lang mula sa ating kalupaan. May China boat na, may China ships na, mga tol. Iisipin mo, napakalayo na nun sa kanila para magkaroon pa ng Coast Guard nila yon. Pero ganun nga, 'di ba? Halos kabuuan ng South China Sea sinasakop nila, mga tol. 'Yun ang problema, 'di ba? of the law of the sea, UNCLOS, uh, and it's, I would say, a shared commitment that we have with many partners across the Indo-Pacific, and our deployments of our Navy assets, which are again on a regular basis. Anya, ang France ay hindi pabor sa anumang banta na taliwas sa umiiral na international law at suportado nila ang pagresolba sa mapayapang paraan tulad na lang ng sigalot sa West Philippine Sea. Yeah. It is also in that perspective that we have recalled, the decision by the arbitral court on July 2016. Again, we are committed to freedom of navigation in the region, in the South China Sea, and it is a matter of principle. Pagdating naman sa usapin ng pagsali pa sa mga susunod na balikatan exercise ng France, officially we cannot say that it's because we have participated this year that we will participate every year. It's really a yearly basis decision. But of course you can see the dynamic here. We were observer last year and now we are participating. This is the first step, natural first step to be taken to So yun na nga, no, participating na sila. So kasama na nga talaga sila rito sa balikatan exercises. At itong balikatan exercises, no, ay hindi rin naman katulad ng mga sinasabi ng mga nagrarally na ito daw ay rehearsal for war na. Diba, yun yung mga sinasabi nila, mga tol, no? Ito ay ginagawa naman talaga, sabi nga ganun nung isang official din, mga tol, with or without, 'di ba, China. Kahit nga daw mapunta, for example, sa halimbawa sa isang
parallel universe, no? At doon ang China ay hindi nanghaharas o hindi nag-e-exist, no? Gagawin at gagawin pa rin yung mga ganitong klaseng balikatan exercises, mga tol. Dahil dito nga inhahasa yung interoperability, nakakabulol interoperability ng ating mga kinauukulan, no, pagdating sa mga ganyang mga bagay. Tuloy natin. Train together to get to know each other. We are committed in this first phase of Balikatan humanitarian assistance disaster. Kaugnay naman ang pagpapatatag ng relasyon ng dalawang bansa. In the letter of intent that both ministers signed in December, one of the aspect and the commitments that both countries took to start negotiating a VFA. We are right now in the process of writing and it's more like a shadow cabinet exercise for the administration and the ministries of armed forces. Anyang naturang letter of intent ay patunay lang na nais ng dalawang bansa na magkaroon ng pag-usap dito. Nagbukas ito anya ng pinto para sa mas marami pang posibilidad para sa mas malalim na ugnayan ng France at Pilipinas. Dagdag pa niya, mas magkakaroon ng oportunidad sa darating na Mayo sa posibleng opisyal na pagsisimula ng negosasyon tungkol dito. Ito'y dahil sa pagpupulong sa Paris Kaugnayan Defense Cooperation. Bukod sa defense at security, marami pang ibang aspeto nila ang maaring magkaroon ng ugnayan ng dalawang bansa tulad sa energy at food security, health at maging climate change. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Di ba? Maganda naman talaga yung mga ganitong klaseng layunin, mga tol. Kasi unang-una, mga kapatid, napapansin at napapanood natin sa ibang mga balita yung mga nangyayari kahit nga sa mga sa ibang social media platform, no, hindi lang basta-basta rito sa YouTube. Nakikita natin yung mga nangyayaring kaguluhan, partikular doon sa naglalaban ng bansa ngayon, mga tol. 'Di ba nakakatakot yung mga ganong senaryo. At hindi natin nanaisin na ma-experience natin yun, lalo-lalo na ng mga anak natin, mga tol. Kaya sana talaga hindi mangyari yung mga ganyang mga bagay, no? At sa pamamagitan, mga tol, ng pagpapakita ng suporta ng napakaraming bansa sa Pilipinas, ito yung magiging parang pinaka-barricade natin, eh, 'di ba? Deterrence 'yan, mga tol, para hindi, no, maglakas ng loob itong China na magsimula ng kaguluhan kasi alam nila, mga tol, napakarami talaga nilang makakalaban. Hindi lang basta-basta Pilipinas, mga tol. Kasi lumalabag sila sa international law, labag sila dun sa UNCLOS, mga tol. Yung ginagawa nilang pag-claim sa kabuuan ng South China Sea, wala namang sumusuporta sa kanila dun, mga tol. 'Di ba? Sila lang ang naniniwala doon sa mga imbentong linya nila. Yung 10-dash line nila, sila lang ang naniniwala dun, eh. So ngayon nakikita natin yung pagsuporta ng napakaraming bansa. Ang kailangan din naman natin gawin, mga Pilipino, magkaisa rin naman talaga tayo at suportahan natin ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno, mga tol. Alright? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.